Alright mga bros, top level ba na adventure bike ang hinahanap mo na masasabi mong for keeps? So here it is, the Kawasaki Versys 1000. Alright. Ganda ng panahon. God is good. Alright, before natin simulan to, big shout out kay Boss Kimber Edgar Yando of Kawasaki Leisure Bikes, Puerto Princesa City, Wheeltech Palawan. Yan, shout out sa inyo. Alright. Sarap! Ang ganda sa cornering, grabe. Suspension, panalo rin. Electronic eh. Alright, so this is the Versys 1000 by Kawasaki. So ride impression muna. Akala ko mabigat siya. Well, mabigat naman talaga kapag ka naka-stop. Pero kapag ka umaandar ka na, nagbabago na eh. Siguro yun talaga yung magic kapag ka meron ng konting bilis. And then ang ganda ng suspension, nabanggit ko na rin yan. At kaya mo tong i-adjust sa, depende sa kung gaano kabigat yung nakasakay, kung may angkas ka or meron kang mabigat na luggage. So meron ka na pipinduting button. Ito yon, yung preload. So right now we are on sport mode, ang pinaka-aggressive. Yan, pinaka-aggressive na mode na pwedeng ibigay sa'yo ng motor na to. So meron tong iba't ibang modes. Meron siyang road mode, which is the normal driving. And then rain mode, wag naman sanang kailanganin pero makulimlim. And then merong custom. Let's try the acceleration in 3, 2, 1, go. Woohoo! Nahilo ako. Corner. Ganda. Nice. So smooth. Hindi ko alam pero parang hindi ko ramdam na top heavy talaga siya. Medyo normal yun kasi mataas yung motor eh. Pero ang ganda ng handling, promise. Then equipped din pala to ng 6-axis IMU. So yung lean angle mo nakikita niya.
And then dahil nga electronic ang ating suspension, so nag-adjust siya ng kusa depende sa road condition. Nagbabago yung behavior ng motor. Although kaya mo namang i-adjust ng manual. So as a 5'9" and a half na height na rider, masasabi kong saktong-sakto yung taas ng motor sa akin. Though yung bigat niya medyo andun tayo sa heavy side talaga eh. 253 kilos curb rate. Mabigat siya lalo kapag inaatras-atras mo o magpa-park ka, mahirap. So kung magsi-city ride ka, which is ginawa ko kanina, medyo magi-struggle ka, hindi to talaga pang araw-araw na pang city ride. Kung araw-araw ko magra-ride na malayo, okay. Pero kung gagamitin mo to going to work, medyo mafe-feel mo may konting sakripisyo rin. Same engine ito sa Ninja 1000 SX and Z1000. The difference is, syempre dahil nga mas malaki ito, mas mabigat, medyo naapektuhan yung horsepower niya. Ang Z1000 kasi is nasa 142 horsepower eh. Then yung Ninja 1000 SX is 140. But this one, because of its weight, nasa 118 horsepower lang siya. Saktong-sakto lang yung mga 100, 120 cruising speed. And by the way, meron itong cruise control na hindi naman natin magagamit dito sa lugar natin. So ito yun yung button. Kasi kita nyo naman, kurba-kurbada, tapos may mga nakahambalang na truck. So baka doon tayo sa cruise na yun mapunta. Okay. Woohoo! Auto blip and quick shift. Sobrang smooth ng shifting. Good job Kawasaki. Ang kapit din ng gulong. Yung karakter ng bike na to, hindi mo pwedeng ihambing sa, sabihin na lang natin, sa power ng mga 2 cylinders like ng mga KTM adventure bikes na same displacement kasi iba yung hatak nun eh, iba yung torque talaga nun eh. Since ito ay 4 cylinder engine, kailangan mo siyang pasigawin. Pero pagka nabigay mo na sa kanya yung tamang RPM, doon na nagsisimula yung masarap na pakiramdam. Kumbaga sa ang motor na to, gustong gusto nito yung sinasaktan siya, pinapasigaw siya. So once na maabot mo na yung, let's say, mga 5,500 RPM, 6,000, yun, mafe-feel mo nagsisimula na siyang lumakas, lalo ka na niyang hahatakin. Itong motor na to is beginner friendly ba? Syempre hindi, dahil una, mataas, mabigat, mahal, and malakas ang engine. Siguro pwede ka man mag-start dun sa Versys 650 na smaller brother nito, na vlog na natin yan. So check nyo na lang yung video sa taas. Yun, beginner friendly yun. Mas magaan, tsaka mas lesser yung power. Pero ito grabe, panalong panalo features nito. Nandito na lahat ng hahanapin mo eh. Dual channel ABS, and then may quick shift and auto blip. Tapos meron pa siyang riding modes. Merong pang chill, merong pang sakto lang, merong pang walang hiyaan. And then the seating position, sobrang komportable niya. Ang lambot ng upuan, ang ganda ng quality. Sa engine heat, yan,
understood din yan. 1000cc and then exposed ang engine, wala siyang mga cover hulls na fairings, so may buga kaliwat kanan. So right now meron tayong 17.8 kilometers per liter average consumption. So kahit papano hindi na masama, knowing na liter bike ito. Pero sabi ng owner, umaabot din daw ito ng 20 to 21 kpl kapag talagang mabait ka sa throttle. And ang worst naman na fuel consumption nito is around 15 kpl. The seat height of this bike is 840 millimeters. So hindi siya masyadong Asian friendly. You have to be at least 5'7" and above para comfortably mong mauupuan ang bike. 5'6" and below, you have the option na magkaroon ng accessory seat. I think bababa sa 825mm sa pagkakaalala ko. From 840mm to 825mm seat height. So malaking tulong na yon. I can say itong bike na to is more on parang pang road talaga siya naka-design. Although kayang-kaya nito yung mga mga lubak. Pero nasabi kong more on pang road siya na pang long ride kasi hindi naman siya naka wire spoke rims Naka mags pa rin siya na 17-inch. But still very capable ang bike sa kahit na anong terrain. So with a 21-liter tank capacity, talaga namang malayo mararating nito, di ba? Sige nga, center stand natin to. Hindi rin siya masyado mahirap i-center stand in fairness sa laki niya. So for the specs mga bros, this is an inline 4 fuel injected 1043cc engine na merong 16 valves, double overhead cam, na mated sa 6-speed manual transmission. Nagpo-produce ito ng 118 horsepower and 102 newton meters of torque. And then dito sa front meron tayong semi-active electronically adjustable upside down fork na Showa. And then meron tayong Kawasaki na 4-piston calipers, dual disc brakes, and dual channel ABS. And then for the tire size sa front we have 120/70/17 tubeless. And then sa likod meron tayong single shock na preload adjustable din. And then we have single disc brake and Nissin single pot caliper. Then meron tayong tire size na 180/55/17. Alright. And then sa likod mapapansin nyo we have nice thick seat. We have a step seat, yan, higher ng konti yung nasa likod para sa pillion. And dito naman sa harap is mas manipis ng konti, but still we have generous amount of foam here, yan, para sa comfort din ng rider. Then may nakalagay dito na Versys. And then this bike comes with stock lever guard, yan, sa brake. And then doon din sa clutch natin. Then the windshield mga bros, so this can be adjusted. So according doon sa iyong preference. So pwede nating taas. So ganyan. Pwede ibaba. So okay, dito sa instrument panel mga bros, check natin. O yan, mapapansin niyo meron tayong combination ng analog and then the digital TFT. So here we can see the tachometer na meron tayong red line ng 10,000 RPM. And meron tayong neutral indicator dito. And then turn signal lights indicator, left and right. And then meron tayo ritong check engine light, ABS indicator, high beam indicator, cruise control indicator dito, key sensor, battery indicator, coolant temperature indicator, and oil pressure warning indicator. Yan. And then here sa ating TFT, we have a gear indicator din dito. Then dito makikita yung modes. And then we have the clock here, speedometer. Then we have the odometer, average fuel consumption, fuel indicator, kung ilan pa yung level ng iyong fuel. And then outside air temperature, this one.
Ito namang nasa taas is the engine temp or yung coolant temperature. And then dito sa side makikita mo rito kung ano yung setting ng iyong suspension. Kasi nga pwede mo siyang i-adjust electronically based doon sa kung ano yung kailangan mo. For example, may isa kang luggage or may luggage kang dala. So may pipindutin ka rito which is the preload. Yan. So long press. Yun no. So yan, nag-blink-blink na siya, which means ang setting nito is medyo mas matigas na ng konti. And then meron pa isa pa, isang pindot mo ulit. May luggage ka at may passenger. So yan yung setting mo. Medyo mas matigas na siya. And sabi sa akin ng owner nito, ito raw yung setting kapag gusto niya mag-banking kasi professional racer namin yan siya dito sa Palawan. Si Sir Kimber Ed Gariando. Alright. Pero syempre dahil ako lang mag-isa, pindot ulit. Balik tayo sa yan, driver lang. And then dito tayo sa riding mode. So ito yung magbabago ng riding modes mo like sport, road, rain. So up or down lang yan, long press lang. And then yun na nga para sa ating cruise control. Dito mo sineset. And then meron tayo ritong turn signal lights left and right. Yan. Then ito yung reset button. And then meron tayong hazard lights dito. Ito yung switch. Then syempre ito yung horn. And also dito yung switch ng high beam. So tulak lang palabas. Then kapag i-off mo, ganun lang. And then ito yung pass, press lang. So parang similar siya doon sa CF Moto 800 MT. And then meron tayo ritong clutch lever na adjustable na napakagaan. Dahil nga ito ay assist and sleeper clutch. We have adjustable brake lever and kill switch. Then pag i-start mo, slide lang pababa. And then itong button na to sa baba mga bros, another select button to for long press natin. Yan, menu. So vehicle settings, para siyang sa Z900 din eh. And sa ZH2, yan. So kung i-check mo yan, so select. So pwede mong baguhin yung shift lamp kung i-on mo siya and kung gano'ng kataas yung RPM bago magbibigay ng warning na kailangan mo na mag-shift. And then load adjustment sa baba. Yan, pwede mong manu-manuhin na taasan or bawasan ang iyong preload. Depende sa bigat ng nakasakay. And then yung quick shifter niya, pwede mong i-on and i-off. Yan. And then kung babalik tayo, press reset lang. Then panibagong menu ka na naman. So sa display, itong kagandahan dito. Nagbabago ang iyong display. For example, so press natin display. Meron tayong dalawang mode which is type 1 and meron tayong type 2. Yan, tingnan natin. And then yung brightness nagbabago. So tingnan natin yung mode anong nagbago sa itsura ng instrument panel natin. Alright, so ito yung itsura kapag nag type 2 na tayo. Hindi to diabetes ha. Pero kung mapapansin natin, yung brake pressure, meron siyang indicator dito kung gaano kalakas ang piga mo. And then yung throttle mo, yan o. Galing, di ba? And then parang may bird's eye view ka rito ng kung gaano ka nang naglilin siguro yan. And then ganun din, may neutral indicator, nakalagay dito kung anong mode ka. And then fuel indicator. Then meron tayong clock. Then outside air temperature, coolant temperature, odometer. So yun pa rin naman, speedometer. So balik tayo dun sa kanina, mas gusto ko yung display kanina. So date and clock, then service, and then you can connect your phone via Rideology app. So para at least meron ka ring monitoring sa phone mo. You can also change yung settings ng bike by using your phone. Basta i-connect mo lang siya and mag-download ka ng Rideology app. And then units, yan. So magiging pwedeng miles per hour or kilometers per hour. Ganon din sa fuel mileage, kilometers or miles, temperature Fahrenheit or degree Celsius. So wag na natin baguhin yan, hindi man natin motor to. Tsaka mas gusto ko yung setting nya. So yun yung kagandahan sa motor na to. Napakarami, kargado talaga. Kaya sulit na sulit din sa presyo. In fact, isa to sa mga pinakamurang mga adventure bikes na masasabi mong kargado, tapos malakas, then maporma, matibay, quality, reliable.
Ang dami ko nang gustong sabihin, hindi ko na masabi lahat. Ito na yun mga kabros, the Kawasaki Versys 1000. And meron siyang power outlet. Yan, 12 volt socket. Bilihan mo lang ng adapter para sa iyong gadget, yung maging USB type na siya. And then kinabitan niya ito ng aftermarket na GR auxiliary lights na napakaliwanag at nakakadagdag pogi. Syempre yung visibility mo sa kalsada mas maganda rin, kitang kita ka. Okay, sound check. So ito ang tunog ng stock na may konting magic. The Versys 1000. Ganda ng ugong. Alright mga bro, so ito ang itsura ng harapan ng Versys 1000. All LED na siya. Ang maganda dito mga bros, meron siyang LED cornering lights na kung saan the more you lean, mas maraming ilaw ang mag-o-on, para mas maganda yung visibility natin, lalo na kapag kumukurbada tayo ng mga medyo madilim na. And then meron tayong LED na taillight na sobrang visible. And then turn signal lights na LED na rin. And also pwede itong lagyan ng side panniers and top box. Syempre matatawag bang adventure bike to kung walang ganyan, di ba? Or hindi pwedeng lagyan ng ganyan. So pwede mong gamitin to sa Boss Ironman. Basic na basic. And then meron na rin tong aftermarket na crash bars as protection for the engine. And then aftermarket na horn. Ganda, di ba? Auxiliary lights sa gilid, dalawa. Then ito ang kanyang high beam. So yan. Yan yung high beam niya, yung sa gitna banda. Liwanag. Ganda rin ang bike na to kasi meron siyang traction control eh. Then ride by wire na rin. So para kanino ba ang Versys 1000 na ito? Para to sa mga taong may budget. Yan, number 1. Kasi hindi biro ang presyo nito, 900,000 pesos. So ulitin ko, ang presyo na 900,000 pesos para sa features niya ay sobrang sulit na sulit na. Wala ka na halos hanapin pa rito. Pangalawa, para to sa mga taong ayaw ng sobrang aggressive na riding position pero still ang bike is aggressive. We are just talking about the engine, yung power niya, yung torque niya. Andun eh. Tapos yung sound, kahit hindi mo napalitan, yung tunog niya parang bubuyog eh. Basta ganda. Kung naghahanap ka ng bike na masasabing 4 keeps na, tapos wala ka nang hahanapin pa na features, isa-isang tabi mo na lang muna yung weight, kasi talaga namang hindi mo pwedeng gawing basta magaan yung ganitong bike, yung laki-laki. Pero aside from the weight, gustong gusto ko yung mga features ng motor na to. Comfort, technology, yung inline 4 sound na hindi mapapalitan. Alam mo yun, iba eh, iba talaga ang inline 4, to be honest. Tapos sobrang smooth ng power delivery niya, plus smooth ang shifting, may quick shift and auto blip. San ka pa? So kung gusto nyo itong motor na to, pasyal kayo sa Wheeltech Kawasaki Leisure Bikes Puerto Princesa. Marami silang display doon mga bike. May Z1000, mayroong Ninja 1000 SX, Versys 650, Versys 1000, at marami pang iba.
if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Salamat sa suporta agad mga bros. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.